What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa mga bago sa channel ko, I'm Joms and I upload weekly videos about men's personal development, mainly in dating and relationships. So, ang pinaka-center ng aking tinuturo or ang aking sinishare dito sa channel na to is about polarity. Polarity meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So, kung gusto mo maka-attract ng feminine, meaning loving, soft, loyal, nurturing, sweet na babae sa buhay mo, then you need to be more masculine. At sakto ka dahil napunta ka sa video na to or sa channel na to because andun rin yung journey ko. I like to be or pangarap ko or andun ako sa journey to be the best masculine version of myself. So kung ikaw din gusto mo ma-improve yung masculinity mo para ma-achieve mo yung best masculine version mo, subscribe ka lang dito sa channel ko dahil nag-a-upload ako almost daily, weekly may mga bago akong videos about masculinity, about dating and relationships. So yun, so back to the topic ng video na to. Alam kong nabasa nyo na sa title kung ano ba yung pag-uusapan natin ngayon, in which dito nagkakamali yung kadalasan ng mga lalaki, in which ako din, dito din ako nagkamali before. So ano yung number one mistake that guys do, kaya palagi silang nare-reject, lagi silang natutorpe, at nagiging sad boy o nagiging galit sa babae o nagiging ano yung tawag doon? Ewan ko ano ba tawag sa, nakalimutan ko yung word kapag galit ka sa babae, alam mo yun. So yun, ano ba yung number one mistake kung bakit sila naging ganon? So the number one mistake that guys do is ginagawa nilang mundo yung babae. Okay, I'm speaking here from my experience kasi ako din dati ginawa ko yan. First girlfriend ko noon, ang ginawa ko, alam mo yun, ginawa ko siyang mundo ko. Ibig sabihin na sa kanya na umiikot. Kumbaga, sa kanya na umiikot lahat ng ginagawa ko sa buhay. Okay, wala akong sariling hobbies, wala akong purpose, wala akong mission. Kumbaga, ginagawa ko lang lahat. Lahat ng ginagawa kong bagay is para ma-please siya, ma-validate siya. Lagi akong available sa kanya, lagi akong andyan para sa kanya. Pero in the end, binrake pa rin niya ako. Okay? Nung binrake niya ako, sobrang galit na galit ako. Sobrang, alam mo yung sobrang magkahalong lungkot, galit, resentment, frustrations. Grabe yung suffering na nangyari nun. And that's, I think, yun yung pinakauna kong girlfriend eh. Pinakauna kong girlfriend yun and ganun yung nangyari. And sobrang memorable sa akin noon kasi sobra yung pain, sobra yung suffering nung nangyaring yon. So, ngayon na-realize ko na kung bakit ba nangyari yon. Bakit ba, alam mo yun, na kung mag-zoom out tayo, kasalanan ko rin naman kung bakit nangyari yon. And sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit at kung paano ka magkakaroon ng sarili mong mundo, okay? Yung tinatawag kong self-sustainable world. So ano ba tong self-sustainable world na to? Bilang lalaki, importante na meron kang sariling self-sustainable world. Joms, ano ba yung self-sustainable world na yon? Self-sustainable world meaning at sa word itself, self-sustain. Ibig sabihin, you are capable and strong enough to have your own world. To be alone, to be independent. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng ibang tao in order for you to survive. Hindi mo kailangan ng ibang tao in order for you to be happy. Hindi mo kailangan ng ibang tao in order for you to feel fulfilled. Kumbaga, sarili mo pa lang, kaya mo nang i-sustain yung sarili mo. You are capable and strong enough to have your own world. Now, hindi ko sinasabi na maging lone wolf kayo. People are made to connect. People are made to have relationship with other people. Again, kaya nga nag-survive yung humanity kasi meron tayong mga communities, meron tayong tribe. Kumbaga, we thrive kapag nasa community tayo, kapag nasa tribo tayo, kaya nag-survive. Isa yun sa pinaka aspect kaya nag-survive ang humans. Diba parang meron nga at nung walang nag-survive na human na parang yung iba tayo may iba't ibang uri ng tao dati. So tayo yung pinaka nag-survive kasi we nag-ano tayo, hindi tayo naging lone wolf. Kumbaga mas nagsusurvive tayo kapag
Meron tayong relationship sa ibang tao. Okay? Hindi ko sinasabi na hindi kayo dapat makapagrelasyon or makipagkaibigan sa ibang tao. Ang sinasabi ko is magkaroon kayo ng sarili nyong mundo. Okay? Na kaya nyo, na kahit, kunwari, na kahit umalis ka sa group of friends mo, is kaya mong pasahin yung sarili mo. Kahit alisan ka ng babae, kaya mong buhayin yung sarili mo. Kaya mong pasayahin yung sarili mo. Kahit na hindi ka sagutin ng babae, kaya mo pa rin maging masaya. Kaya mo pa rin tumayo sa sarili mong paa. Kahit na wala na diyan yung mga magulang mo, kahit na wala nang wala kang pamilya o mawala man yung pamilya mo, you can stand on your own. In that way, hindi ka nakatali o hindi ka attached sa ibang tao. Kasi the more na attach ka sa ibang tao, they have the power over you. Kasi alam nila na kailangan mo sila, na need mo sila. So kahit anong gawin nila, is magiging okay lang sa'yo. So napupunta ka ngayon sa bottom position, sa submissive position. Na okay lang sa'yo na i-disrespect ka niya dahil na okay lang sa'yo na ma-disrespect, okay lang sa kanya na i-disrespect ka niya. Kasi alam niyang kailangan mo siya eh. So that's why it's very important for a man to have his own self-sustainable world. Now, this is very important especially for attraction, maintaining polarity, and to have a healthy relationship. So ano ba yung mga madalas na mali ng mga lalaki? Paano ba nila ginagawang mundo yung babae? Okay? When it comes to their dating and relationship. So number one mistake is they are sacrificing their life. Ibig sabihin, kiniquit nila yung hobbies nila. Hindi na sila nakakapag-spend ng time with their friends sa network nila. Wala na silang time para buuin yung passion projects nila, yung mga business nila. Kumbaga dinadrop nila lahat yon para lang maging available sa babae. Para lang ma-please siya. Okay, binabago nila yung buhay nila para mag-fit in dun sa buhay ng babae. Kasi again, sila yung pumapasok sa mundo ng babae in which mali. Okay, nawala yung mic. Okay lang guys, technical. Nagkaroon tayong technical. Ayan. So yun, ganun yung ginagawa ng lalaki. They're trying to fit in to a woman's world. Sila yung pumapasok sa mundo ng babae. So lahat ng gusto ng babae, yun na lang yung ginagawa nila. Iniiwan nila yung sarili ng mundo. Hindi sila nagkakaroon ng boundaries, kumbaga, nagiging alipin sila doon sa mundo ng babae. They are trying to please. So kapag ganun yung ginagawa nyo, you are neglecting your masculine core. Nawawala ka ngayon sa masculine alignment mo, sa masculinity mo. Kasi you are sacrificing your time, you are sacrificing your commitment for the sake of the validation of a woman. So kapag nawala ka ngayon sa masculine core mo, mawawala ngayon yung polarity. Again, kapag walang polarity, walang attraction, kung nagiging feminine ka at feminine yung babaeng gusto mo, feminine yung babaeng tipo mo, hindi siya ma-attract sa'yo kasi nagiging feminine ka na rin. Walang polarity. Again, in order to a woman to be attracted to a man, kailangan may polarity. If walang polarity, hindi siya ma-attract sa'yo, ibig sabihin hindi ka niya pipiliin. Nagiging na-emasculate ka na, ibig sabihin nawawala ka sa masculine core mo. Pag nawala ka sa masculine core mo, ang goal mo na lang palagi is to please the woman, is to please the girl. Nagiging people pleaser ka na, nagiging super pleaser ka na, nagiging alipin ka ng babae, nagiging manservant ka. So lahat na ng approval seeking behaviors ginagawa mo. Kasi gusto ko lang siyang mapasaya. Gusto ko lang maging happy siya. Lahat ng bagay gagawin ko para maging happy siya. So tingnan mo na kung nasaan yung position mo, nasaan yung leverage mo ngayon. Ikaw na ngayon nasa bottom. Alipin ka na sa paningin niya. So that's the reason kung bakit nawawala yung attraction niya sa'yo. Okay, kung meron ka mang girlfriend ngayon,
Kung hindi ikaw yung nasa dominant position, again, women want leaders. They want to be led. Okay? They don't want to mother you. Okay? Ayaw nila ng man-child. Yung tinatawag na man-child, yun yung nauusong term eh. Ayaw nila ng man-child. Ibig sabihin, ayaw nila ng lalaki na aalagaan o ililid pa nila. They want a guy that can lead them. They are desperately looking for a guy na pwede nilang kapitan that can lead them. Yun yung pinakagusto nila. So, if you are always seeking for her validation, yung tipong ang ginagawa mo is babae yung ginagawa mong sa babae naka-attach yung validation mo, sa babae naka-attach yung mundo mo, yung buhay mo, na feeling mo kapag nakuha mo yung babae, magiging kumpleto ka, ma-fulfill ka. Nakatali sa babae yung validation. That is the recipe for your own suffering, for resentment, and for frustration, for your frustrations. Tingnan mo yung mga lalaking mga nanligaw na ginawa ko naman lahat, na binigay ko ito, binigay ko ganyan, lagi akong available, pinautang ko pa siya, pinahatid sundo ko pa siya, pero hindi niya ako sinagot. Tapos nakikita niyo yung frustration and yung resentment niya. In which in the first place, siya din naman yung naglagay sa posisyon niya doon. Siya din naman yung naging dahilan kung bakit siya napunta doon. Kasi naging manservant siya, naging alipin siya. Naging feminine siya masyado, naging manservant siya, nawala yung polarity, napunta siya sa alipin, nawala yung leverage niya, hindi siya naging dominant, kaya hindi siya nagustuhan ng babae. And also, ginagawa niya yun, piniplease niya yung babae, binibigay niya lahat ng gusto ng babae, kasi nag-e-expect siya ng ibabalik ng babae sa kanya yun. Kasi again, nakatali yung validation niya sa babae. So iniisip niya, sige, bigyan ko siya ng validation, bigyan ko siya maraming attention, bigyan ko siya maraming bagay. Kasi tapos mag-e-expect ako na yun din yung ibabalik niya sa akin. Ngayon, kapag hindi bumalik yun, ma-frustrate siya. Yung galit, yung sama ng loob, may ipon. Okay, magkakaroon siya ng resentment sa girl. Kasi again, nakatali dun eh. Tapos hindi niya nakuha kung ano yung gusto niya. Kumbaga, ayun, ito yung sense ng utang na loob eh. Kaya wag kayong magkakaroon ng utang na loob sa babae. Kasi kapag ganoon, that's the recipe of your own suffering. So, in order for you, para hindi mangyari sa'yo yun, is magkaroon ka ng sarili mong mundo. Kasi ginagawa lang naman ng malalaki yun kasi wala silang sariling mundo. Na hindi sila masaya mag-isa. Kaya akala nila yung fulfillment, yung happiness, yung validation is makukuha nila sa babae, in which hindi. Again, remember this guys. Man, kung nanonood ka ng video na to, women are just multipliers. Multipliers. Ibig sabihin, imo-multiply lang nila yung current state ng lifestyle mo ngayon. Current state ng buhay mo ngayon. Kung negative yung buhay mo ngayon tas nagpasok ka ng babae, mas imumultiply lang niya yung suffering, resentment, yung frustration mo. If maganda yung state ng buhay mo ngayon, positive yung trajectory ng buhay mo ngayon, magdagdag ka ng babae, imumultiply lang niya kung ano yung current state mo ngayon. So, mas mapapaganda pa niya. If hindi ka masaya ng single ka, hindi ka magiging masaya kung magkaroon ka ng girlfriend. Because having a woman in your life will just complicate it. For sure, lagi yun. Magiging komplikado lang lalo yung buhay mo. Kasi again, for me, women, pag nagkaroon ka ng babae, responsibilidad mo na siya. Okay, it's your responsibility. Kapag naging girlfriend, kapag nakipag-commit ka sa babae, responsibilidad mo na siya. Hindi kanya responsibilidad. It's the other way around. Responsibilidad mo siya. Hindi kanya responsibilidad. Hindi siya responsible sa happiness mo. Hindi siya responsible sa fulfillment mo. Hindi siya responsible sa self-worth mo. Hindi siya responsible sa self-confidence mo. Dahil ikaw ang may responsibility sa sarili mo. Be accountable. Okay? Ikaw dapat yon.
Ikaw dapat, kaya mong i-lead yung sarili mo. Okay? Kasi kapag ginawa mong mundo yung isang babae, iniiwan mo yung position mo bilang hari. Okay? You are stepping down as the leader. If binababa mo yung sarili mo to alipin, dinowngrade mo yung sarili mo. So don't do that, man. Don't do that. So if you continue to have, or if patuloy mong ginagawang mundo yung isang babae, again, bababa talaga yung attraction. Mawawala yung desire, mawawala yung polarity. Kasi in order for attraction to ignite or to spark or para mas lumaki yung attraction, kailangan may polarity talaga. Kailangan masculine ka, feminine siya. Feminine ka, tas feminine din siya, walang attraction. Walang sexual desire. Depolarize, yung tawag doon, depolarize yung relationship. So kapag na-depolarize yung relationship, mawawala yung sexual desire, magiging boring, magiging boring sa kanya, magiging parang routine na lang sa kanya. In which kapag nangyari yun, again, doon ka na magkakaroon ng resentment sa babae. Hindi lang siya, hindi lang ikaw, kundi siya rin. Pag kasi siya yung ginawa mong mundo, magiging needy ka sa kanya. Again, neediness is the number one attraction killer. If you need her to feel amazing, if you need her to feel fulfilled, if you need her to feel confident, if you need her to feel validated, if you need her to feel happy, mawawala yung attraction niya sa'yo. She is looking for a man na merong self-sustainable world. Hahanap siya ng lalaki na hari sa sarili niyang mundo at gusto niyang maging reyna doon. Ayaw niyang mag-alaga ng isang alipin. Hindi ka niya re-respetuhin bilang lalaki. Okay, and for you, i-resent mo rin yung sarili mong buhay. Kasi feel mo na shit, hindi naman to yung gusto ko talaga eh. Ba't ko binababa yung sarili ko? Kasi innate na sa'yo yung masculine energy. Lahat tayo meron ng masculine energy. Ang nangyayari lang is na ano tayo, na depolarize. Okay, na emasculate tayo. Because of social media, a lot of things, because of comfort, nawawala yung masculine initiation natin. Kumbaga ang dami ng weak, ang dami ng soft na lalaki kasi hindi sila na natuturuan o hindi napapass on yung rite of passage na tinatawag when it comes to masculinity. Ang meaning lang nun is, alam mo yon, yung ipapadanas sa'yo kung gaano ba talaga kahirap yung buhay and how fulfilling it is to actually conquer or to, survive life on your own, na kaya mong tumayo mag-isa. Kasi ngayon, a lot of things are very comfortable na, in which ako din, yun din yung dinidiscover ko on how can I make myself more masculine. In which yun din yung sinishare ko sa inyo. Okay, and ayoko naman na, ayokong magkaroon ng society o ng mga Pilipino na weak, na nakaasa lang sa ibang tao, na tipong hindi nila kontrolado yung sarili ng buhay. Because as a man, I want you to get what you want in life and actually take action to get it. Ayoko na maging one tamad tayo na iniintay na lang natin na yung tamang panahon na malaglagan tayo ng mansanas para lang makakain. I want us to take action, to move, to get what we want, to do the necessary action para makuha yung mga gusto natin. Kasi walang magbibigay sa inyo niyan, kundi kayo lang, tayo lang. So ano ba yung solution in order for you to have your own sustainable world? Joms, paano ka ba magkakaroon ng self-sustainable world? So ibibigay ko sa inyo kung ano ba yung ginagawa ko in order for me to have that kind of world. Okay? So, again, ang goal natin dito is magkaroon ka ng self-sustainable world. Ibig sabihin, kaya mong tumayo sa sarili mong paa, may sarili kang mga hobbies, may sarili kang purpose, kaya mong pasayahin, kaya mong maging proud para sa sarili mo. Okay? Kaya mong gumawa ng mga bagay mag-isa at meron kang boundaries.
Okay, meron kang sariling boundaries, meron kang sariling beliefs, may sarili kang principles, kaya mo tumayo sa sarili mong paa at meron kang bayag. Yun yung self-sustainable world. So ngayon, kapag meron kang self-sustainable world, maraming mga tao, especially babae, na gugustuhin pumasok sa mundo mo. So that's how attraction work. Okay, mamaya I'll explain that more. So paano ka ba magkakaroon ng self-sustainable world? So always remember that you are responsible for creating a rich and fulfilling life. Okay, nasa sa'yo responsibilidad na yon. Huwag mo ibigay sa ibang mga tao. Sinabi ko na yon kanina. So the solution is, number one, is discover your purpose. Joms, paano ko madidiscover yung purpose na to? Easy lang. Kumuha ka ng notebook at ballpen at isulat mo yung mga bagay na gusto mong gawin at gusto mong magkaroon dahil gusto mo. Dahil gusto mo. Hindi dahil gusto ng babae, hindi dahil gusto ng magulang mo, hindi dahil gusto ng mga kaibigan mo, hindi dahil yun yung sinasabi sa social media. Isulat mo yung mga bagay na gusto mong gawin kasi gusto mo. Gusto mo. Ano yung mga bagay na yun? Ano yung mga experiences na yun? Ano yung mga gusto mong itry dahil personally, yun yung gusto mong itry. Isulat mo. Then start trying those things. Try pursuing those things. Okay? Hindi mo mahahanap yung purpose mo kung hindi mo hahanapin. Hindi mo, again, mahanap mo ba yung isang bagay ng sinasabi mo lang, nasan kaya yung salamin ko? Tapos mag-aantay ka lang na lumabas yung salamin. Di ba hindi naman hahanapin mo siya. You will try to dig for it. You will try to, get it, find it. Kumbaga, you're taking action. Okay? Next is, kailangan meron kang, we want to define your materials. Ano ba yung materials para magkaroon ka ng self-sustainable, para makabuo ka? Okay, ano ba yung mga pako, ano ba yung mga kahoy? Kumbaga, ano yung materials na kailangan mo in order for you to have a self-sustainable world? So, for me, ang core ingredients or core materials in order for you to create your own self-sustainable world is, number one, is I want you to is pursuing your passion. Again, malalaman mo yon if you are discovering your purpose. Ano yung passion mo? Ano yung ginagawa mo na masaya ka? I want you to pursue your passion every week or every day. Take time to actually do what you love to do. Okay? Number two is exercise. Okay, your fitness. Alagaan mo yung katawan mo. Okay, build up your physical strength. Wala akong pake kung anong exercise ang gusto mo. Wala akong pake kung anong workout ang gagawin mo. Ang mahalaga, you are building strength. Ako personally, ang ginagawa ko, weightlifting. Okay? Sa passion ko, ang ginagawa ko is content creation. Okay? Next is, I want you to lean into challenges. Ibig sabihin lang nun, move outside your comfort zone. Move outside your comfort zone. Again, hindi ka makabuild ng strength kung nasa comfort ka lang. You need to feel resistance. And the more you feel resistance, the more you overcome resistance, is the more stronger you will get. So move outside your comfort zone kahit paunti-unti para mag-expand yung capacity mo, mag-expand yung strength mo. Again, strength is correlated to masculinity. The more stronger you are, the more na mas may enhance mo yung masculinity mo. Okay? So how can you expand? Okay? How can you expand your comfort zone? Is number one is personal development. Okay, improve yourself every day. Try to improve yourself. Isipin mo kung ano yung mga bagay na weak ka. Ano yung mga bagay na hindi mo pa kayang gawin na gusto mong gawin dahil gusto mo. Tapos take action. Take action. Okay? Personal development. Do things that you think that you need to improve on. Dahil gusto mong mag-improve doon. Next is spiritual growth. Magkaroon ka ng relationship with your God. Di ko alam kung sino man yung God mo. Wala akong pake kung anong religion mo. But one thing na nakatulong talaga sa akin is having relationship with kung sino man yung nasa taas, with the higher self. Ang tawag ko sa kanya, God. Lord. Or minsan, higher self. The universe.
Okay? Build a spiritual. Ang spirituality naman is yung inner eh. Inner, magkaroon ka ng relationship with your inner self. Yung spirituality mo. Okay? Maniwala ka na merong tao or merong, ewan kong tao, merong higher being na mas mataas sa'yo na nakakaalam ng lahat. Na merong mas powerful sa'yo. Ewan ko kung sino man tawag mo dun. Okay? Next is try to be a good impact sa mundo. Impact. Okay? So, yun. Yun yung mga materials para sa akin na ginagawa ko is, again, ulit ko, pursuing my passion, fitness, moving outside my comfort zone through personal development and spiritual growth, tapos impacting the world or being a positive impact sa mundo. So, tulad nito, ginagawa ko, nag-create ng contents in order for me to impact or maging positive impact sa mga lalaki. Okay? Next, now na meron ka ng materials is I want you to be proactive. Be proactive. Meaning ng proactive is wala ka sa waiting mode. Okay, wala ka sa passivity, hindi ka positive. So, stop waiting for things to be perfect. Start acting now. Kasi again, we don't know life kung kailan kukunin sa atin yan. Hindi sigurado kung buhay ka pa nga mamaya. Hindi ka sigurado kung buhay ka na ba bukas. So, do not expect yung perfect timing kasi walang perfect timing. Ang perfect timing mo is kahapon o kanina, 5 minutes ago. Ang pangalawang perfect timing mo is ngayon. Is today. So, in order for you to change your life, you must constantly challenge yourself and get out of your comfort zone. Kailangan willing ka mag-fail, willing ka mag-reject. Kasi the more you fail, the more na magkaroon ka ng positive relationship with failure and rejection, the more na makukuha mo ng mas mabilis yung gusto mo. Kasi again, rejection or failure is feedback. Data yun. Data yun na, kailangan ko pa mag-improve dito. Ay, ito pa pala yung mga weakness ko na kailangan kong palakasin. So, have a positive relationship with rejection and failure. In order for you to have a positive relationship sa rejection and failure, kailangan mong maging used to o kailangan mo masanay on failing. Kailangan mo masanay sa feeling of rejection and failure. And you will do that one by moving outside your comfort zone. Kasi walang taong successful na hindi nagpi-fail. Walang taong successful na hindi nare-reject. Ako, sobrang dami ko nang naranasang rejection. Sobrang dami ko nang naranasang failure. Ito, quick info lang sa akin. Before ako maging full-time na content creator and also content entrepreneur ang tawag ko, before ako magkaroon ng sarili kong business, 3 beses akong nagpabalik-balik sa corporate. Yung una kong try para magkaroon ng sariling business, nag-resign ako, bumalik ako after 6 months. Kasi nag-fail yung business na tinatry ko. So after 8 months, nakaipon ulit ako, sige nag-try ulit ako, nag-resign ulit ako. Tapos nag-fail ulit. Tapos bumalik ko lang ulit ako sa corporate, tapos ganun lang ulit hanggang sa nakatatlong resignation ako in order for me to, to improve myself, to acquire the skills. Kasi nga meron na akong data. Ano ba yung mali ko dati na kung bakit ako nag-fail? Ano yung mga kailangan ko pang i-improve? And moving outside my comfort zone helped me to achieve yung mga bagay na meron ako ngayon. So that's why I always try to expose myself sa resistance, okay, sa failure, sa rejection, in order for me to grow. And I want you also to have that kind of relationship when it comes to failure and rejection. You need to welcome it. Huwag kayong matakot sa failure and rejection. Next is self-reliance. So self-reliance, again, you are taking the responsibility for your own needs and make them a priority. Kumbaga, priority mo yung sarili mo. Priority mo yung needs mo. Priority mo yung mga wants mo. Kasi, nobody was put on this planet to meet your needs except you. Walang may responsibilidad sa needs at wants mo bilang lalaki except sa sarili mo. Ikaw lang ang magbibigay sa sarili mo niyan. So, wag kang ma-attach. Huwag kang mag-expect sa babae na ibibigay sa'yo yung needs at wants mo. You have to take responsibility for your own needs
and make yourself your priority. Okay? So you can do that by practicing emotional resilience, again, by putting yourself out there, by being used to rejection and failure, and controlling what you can control. So ano ba yung mga kaya mong kontrolin? Kasi yung mga ibang tao hindi mo naman kayang kontrolin yung mga behaviors and pag-iisip ng ibang tao eh. Ang kaya mo lang kontrolin is your own decisions and your own actions. So focus more on the things that you can control. And lastly, ito pinakamalaga, spend time with men who are aligned with your mission. So magkaroon kayo ng group of friends na aligned sa gusto mong mangyari. Kung gusto mong maging business owner, humanap ka ng mga kaibigan na business owner din. Kasi again, you are the average of the person you spend the most time with. So if you want to improve your confidence, humanap ka ng mga kaibigan na madalas nagmo-move outside their comfort zone. Kasi again, yun nga, kung sumama ka sa 4 na manginginom at sugarol, ikaw na yung pang-5. Pero kung ikaw ay sumama sa 4 na fit, attractive, confident at masculine na mga lalaki, malamang sa malamang, ikaw na rin yung pang-5. So yun lang. So that's how you build your own self-sustainable world. At kapag meron kang self-sustainable world, for sure, hindi lang sa babae magkakaroon ka ng success, but also sa career mo, sa business mo, kumbaga yung overall satisfaction mo sa buhay. So this will give you freedom from anxiety, from neediness, from frustrations. Okay? And the more na meron kang self-sustainable world, the more na kompleto ka as your own, the more na confident ka on living or standing on your own, the more na magiging attractive ka sa babae at the more na mas magi-improve yung relationship mo sa kanila. Kasi again, hindi ka na nagbibigay dahil kulang ka. Nagbibigay ka na kasi sobra ka. Gets? So yun. So I think that's the end of this video. Again, a woman wants to join or wants to have a man na merong sariling mundo. So kapag nakita ng babae na kapag ikaw, kunwari, eto, sabihin na natin magkaroon tayo ng analogy. Ikaw yung kapitan ng sarili mong barko. Okay? The more na nakakabuo ka o meron kang malaki, maraming resource, matibay na barko na merong direksyon na pupuntahan, okay, na merong clear direction na pupuntahan, this will allow potential passengers or mga babae to be curious enough to check kung ano bang meron sa mundo mo, ano bang meron sa barko mo, and choose kung mag-stay sila o hindi. Eh ikaw, wala kang pake kung mag-stay man sila o hindi. Pwede silang tumalon na lang sa dagat. Kasi alam mong meron at merong ma-attract yung ship mo, yung cruise mo. Basta ikaw, focus ka on building your own ship. Okay? And focus ka lang do sa purpose mo kung saan direction ka pupunta. A lot of women will try to jump on your boat kapag ganun. A lot of magkakaroon ka ng abundance when it comes to women. Not only sa women but also sa mga opportunities. Sa mga friends, sa network mo, or yung iba magiging business partner mo pa. Sinasabi ko sa inyo yan kasi yun yung nangyari sa akin. Yun yung experience ko. So kaya ngayon, andito na ako ngayon is nasa full-time na ako as a content creator or as a content entrepreneur. So yun, and malayo pa yung lalakbayin ko. Again, isa sa goal ko is magkaroon ako ng 1 million subscribers here sa YouTube. So kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka lang sa channel ko kasi again, marami pa akong nire-release na ganitong klaseng videos. So yun lang. So if you want to know more about attraction, about polarity, meron akong on-demand video program called Attraction Inertia Triggers, in which doon tuturuan ko kayo on kung paano ka magkakaroon din ng self-sustainable world mo. So yun, in order for you to attract the woman you like, para hindi ka na natotorpe, nababasted, nare-reject, or na-friend zone. So if you trust me enough, at gusto mong malaman yung personal recipe or personal system ko on how to attract women, andyan yung link sa description box, check mo na lang. And if you want more videos like this, ito, nirecommend sa'yo ni YouTube na panoorin mo na ito, ginamit niya yung algorithm niya. Ibig sabihin,
ito daw yung best video na panoorin mo na makakatulong, na for sure na makakatulong at interesado ka dito. So yun lang. Hopefully to see you on the next video. I'll see you on the next time. Let's go.